My God. My God. Wow. Tingnan nyo naman, tingnan nyo. Ano, ganda, di ba? Ano masasabi nyo sa view? Beautiful. Exciting. Good morning everyone. Nandito tayo ngayon sa Greece. At yon yung natatanaw ninyong yon, yung pinakita ko sa inyo ay yun yung Acropolis dito sa Athens, Greece. At dito tayo magi-stay ng matagal-tagal ngayon. Mas matagal ang magiging stay natin dito kaysa sa mga bansang pinuntahan natin. Medyo matagal-tagal na ang panahon nung huling punta namin dito sa Athens. Pero dito sa Greece, parang last month, parang last year nandito kami dun sa Meteora nga at saka dun sa Thessaloniki, na napakaganda rin. Kung sana napanood din niyo yung aking vlog, kung hindi pwede niyo balikan. Dito tayo magi-stay ng matagal-tagal. Dito namin kayo ipapasyal sa Athens this time. For the meantime, ipapasyal ko muna kayo sa apartment na aming titirahan dito. Mura ang apartment dito sa Greece, pero ito nitirahan namin ay medyo mahal kasi may view. Mahal compare sa iba, pero hindi ito mahal compare sa mga last time na tinirahan namin sa ibang European country. So kung gusto niyo malaman kung saan itong apartment na ito, please comment, tanong lang ninyo sa comment at sasagutin ko kayo or ilalagay ko na lang sa comment. Ito ang aming cute na kwarto. Ayan, nakita nyo naman, ang ganda ng wall. Malaki yung kamang isa ng isang kwarto dito. At ito ang kanyang view. Ayan, kita nyo yung Acropolis. Yan ang nagpamahal dyan. Dito sa kabilang kwarto ay may dalawang double bed. Ganyan. Full kitchen siya pero maliit. Pero maganda. Lahat ay functional, lahat ay nagagamit. Ito yung pintuan. Pagpasok ng pinto. Ganyan. And ganito. Ang salon, magandang salon, cute. Maganda ang wall. Yan, may malaking TV. At may veranda. At sa veranda ay matatanaw din yung Acropolis. Nandito dun. Hindi ko na ipakita yung banyo kasi sarado. Naliligo eh. Oh, good afternoon everyone. Kakalabas pa lang namin. Ang time ay mag-aalas 4 na ng hapon. At dahil nga puro relax lang ang gagawin namin dito, hindi kami nagmamadali. So ito yung apartment na tinitira namin dito. Ayan o. Okay. At pumunta tayo ngayon sa Acropolis. Doon tayo mag-iikot-ikot. Hindi tayo magmamadali. Simpleng-simpleng lakaran lang ngayong araw na to. So para makarating doon, magta-taxi tayo kasi ayaw namin maglakad ngayon. Doon tayo. Ay! Dito na tayo sa base ng Acropolis. Okay, at yung nandoon sa mataas na yun yung Parthenon. Doon tayo aakyat. Medyo kailangan ng effort at saka ng energy pag pupunta kayo dito, kung kayo ay pupunta dito. Kasi paakyat talaga yon, hindi nakakaakyat ang mga sasakyan doon sa Parthenon. Pero masarap naman maglakad-lakad dito kasi ganito yung mga makikita mo. So ganito yung kapaligiran ng Acropolis. Maraming shops, maraming mga tourist spot, maraming makikita, maraming mga happenings kasi may mga kainan, may mga souvenir shops at saka mga tindahan ng kung ano-ano. Kung meron kayong difficulty sa paglalakad, kailangan yung unti-untiin, kailangan yung mag-alat ng maraming oras. Okay, kukuha muna tayo ng ticket. Pwede kayong bumili online kung gusto niyo nang mag-skip the line. Dahil hindi kami bumili ng online, pipila kami. Kailangan nyo mag-prepare ng 30 euro bawat isang tao. Ganun siya kamahal ngayon. Nung unang punta namin dito ay about 8 to 9 euro lang. Ngayon ay 30 euro na. Ganun na siya kamahal. Lahat sa Europe nagmamahal. Kung gusto nyo pumunta rito, pumunta na kayo ngayon bago pa siya maging 50 euro. Nakapasok na kami at sisimulan natin maglakad paunti-unti. So natatanaw ninyo yan. Hindi lang mukhang mataas ha, pero mataas yan. Tignan nyo naman, hanggang doon pa tayo sa taas na yon. Hanggang doon tayo sa ibabaw na yon. Kaya medyo effort ng kaunti ang pagpunta rito sa Parthenon. Magugustuhan nyo dito, I think, ang tamang pagpunta rito ay early May kasi hindi masyadong mainit. Kasi alam niyo naman itong Greece ay hindi ito malamig na bansa. Hindi ito masyadong malamig na bansa. Dito sa Greece, mas maraming init, tsaka mas maraming araw kaysa sa lamig at ulan. Marami kayo makikitang ganyan sa paligid, parang libingan ng mga gods. So alam niyo itong Parthenon ay tirahan ng mga gods noon. Ayon sa sabi-sabi lang naman.
Theater of Dionysus. Dionysos. Ito yung kanilang teatro noon kung saan nagpe-perform ang mga entertainer habang nanonood ang mga tao. Dito. Tapos, tingnan ninyo yung mga marble. Oh. Grabe, no? Marble. The marvel of engineering nung hindi pa uso ang engineering course. At tingnan nyo kung gaano kakinis ginagawa yung mga marble. Please don't touch the marble. Oh. Okay. So, napagalitan pa ako. Di pwedeng hawakan. Okay? So, nakita nyo naman kung gaano siya kakinis na parang ginamitan ng machine. Noong unang punta namin dito, nakakapasok pa kami dyan sa teatro na yan. Nakaakyat pa kami dyan noon hanggang doon sa taas na yon. Pero ngayon bawal na. So kung kailan nagmahal ang bayad, tsaka naman naging restricted yung mga sites. So nakita nyo may mga tali na siya. Oh. Ganyan. Sana hindi lahat, no? Kasi otherwise 30 euro. Bawal daw hawakan yung mga marble pero hindi natin hihimasin ang history. Ayun, no. Feel na feel ko ang history na naman. Nagsumanib na naman sa atin ang mga gods. So pwede rin magpahinga, may mga upuan sa paligid kung gusto niyo magpahinga at kayo ay napapagod. Kagaya nito. Dito ako uupo sa mga upuan ng gods. To Acropolis. Aakyat tayo ng Acropolis ngayon. Okay? Ngayon, hindi lang sa movie ninyo mapapanood to. Dito na rin sa aming vlog. Kailangan ding intindihin yung history at kung ano ang nangyari dito sa lugar na ito noon. Hindi lang yung basta pupunta lang kayo dito tapos titignan lang ninyo yung paligid at baka pagpa-picture lang. Hindi ganon. Intindihin ninyo ang history ng lugar. Para naman, malay nyo sapian din kayo ng mga gods pag naunawaan ninyo kung ano ang nangyari dito. Hindi ko na ma-describe sa inyo yung mga bagay-bagay dito lahat kasi hindi naman talaga ako magaling sa history. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong Acropolis at yung Parthenon na highlight ng Greece. Napakatanda na nitong Acropolis. Can I touch the stone? No. I cannot touch? No. Bawal humawak sa mga marbles. For your information, magdala kayo ng empty bottles para hindi na kayo bumili kasi walang bilihan dito sa loob paakyat ng Acropolis o ng Parthenon, walang bilihan ng tubig. So dala kayo ng empty bottles at merong mga ganito na mangilan-ngilan sa paligid para hindi kayo himatayin sa sobrang init. Altar siguro ito noon kung saan nag-aalay ng mga 210 century AD na altar marble. 320 BC. Nagkamali ako. At lahat yan, puro 300 plus century BC pa yung mga yan. Lahat ng marble na yan na nakikita ninyo sa paligid. Ganon katanda itong Parthenon. Ano to? Huwag masyadong green-minded. Walang green dito. Puro marbles, ha? Kita nyo yung natatanaw ninyo. Yan yung Athens. Kabilang side lang ng Athens yan. At yan, no? Yan ay wala pa tayo sa pinakamataas. Andun pa yung pinakamataas. Tignan nyo. Andun pa. So, dun sa taas makikita natin ang Athens 360 degrees view. Ganun kaganda. Kaya tayo hapon nagpunta, magpapasunset tayo doon. Mabagal lang ang ating takbo ngayon kasi ayaw natin magpa-west. Easy, relax. Ay, ganda! Dito muna tayo magpahinga sa ilalim ng 3,000 years. 3,000 years olive tree. Sarap ng bunga nito. Pag kumain ka ng bunga nito, magiging gods ka. Ganun. Lahat dito sa loob ng Acropolis, luma. Pati mga tao, luma. Saan yan? Mga bato na yan. Bawat batong yan, may historyng nakaakibat yan. Ha? Yan. Kung bibilangin mo yung taon ng bawat stone na yan, patay ka na.
Hindi ka pa tapos magbilang. Dito muna tayo magpapahinga sa ilalim ng mga olive tree na 210 AD pa ang tanda. At dito, tingnan nyo, from here, napakaganda ng view. Tingnan mo naman. Maganda na. Ang gandang i-frame nito sa picture, oh. Yan, oh. Ano yan? May olive, tapos may ancient, tapos may city. Perfect. Isusum natin para makita ninyo. Kita niyo yan? Yan. From dito sa spot na to, yan yung makikita ninyo, yung kabilang sides ng parang south side ng Athens. Tapos yung hill na yan ay may isa pang temple dun sa taas. Hindi ko alam kung ano yung temple na yun, nakalimutan ko. Pero temple din yon. At itong hill na yan ay isang famous hill din yan, kilalang hill din. May nasisilip na akong isang temple doon. At ang pagkakaalam ko, yung temple na yan ay yung temple ni Athena. Akitin natin yan. Tingnan nyo naman. Huwag kayo masyadong makyat. Picture lang ko kayo. Tingnan nyo naman, no? Kanta, no? Grabe, no? Yan yung temple of Athena. Okay, dito na yan. Nasa ibabaw na tayo ng Acropolis. Sa loob niyan, yung Parthenon. Ganda talaga, grabe. Hindi ako makaget over sa... Ganda talaga yung history, no? Pag history talaga yung titignan mo. Okay, sa iba siguro normal na marble lang to. Pero sa amin, sa mga nagta-travel at sa mga nahilig sa history, napakaganda niyan. Papasok ka tayo sa loob, dun sa Parthenon. Dun ikikwento ko sa inyo ang kaunting brief history ng lugar na ito. Medyo stricto ngayon dito, hindi kagaya noon na makakatapa ka sa mga ganito. Ngayon hindi na. Marami ng security, tsaka marami nang nagbabantay. Pero hindi sila ganun kasama. Hindi kagaya doon sa Vatican na nagpipicture lang ako, sinabihan ako na huwag ako magpicture, and then wala nang warning. Sinabi agad sa akin na pag hindi ka tumigil na pag-picture, pa-escortan kita palabas. So dito hindi naman ganon. Kahit pa paano, pipituhan ka lang at sasabihan ka lang na mag-ingat, bumaba, bawal, ganun lang. You know? My God. Wow! Hanggang ngayon, after 12 years, meron pa rin construction na nangyayari dyan. Parang 12 years ago na, nung una kami nagpunta rito. Pero meron pa rin, construction na yan, hanggang ngayon construction pa rin. Ito yung Temple of Athena. Ito nasa likuran natin, yan. At yun naman, yung Parthenon. Yon. Maraming nag-aakala na ang Acropolis ay isang temple. Na ito na mismo yung Acropolis. Pero hindi. Ang Acropolis ay actually means high city o isang mataas na lungsod ang ibig sabihin ng Acropolis. Itong kinakatayuan natin ang tinatawag na Acropolis kung saan nakatayo ang mga unang gusali. At ang pinakasikat na gusali dito at structure dito ay itong Parthenon. Ito na yung Parthenon. Isa lang yan sa maraming building sa loob ng Acropolis complex. Itinayo itong Parthenon at iba pang structure sa Acropolis noong 5th century BCE pa. Panahon ni Pericles. Ginawa nila ito gamit lang ang basic tools, walang machine, walang modern tech. Pero tingnan mo naman, nakatayo pa rin hanggang ngayon. Parang OG architecture, precision, symmetry, at marble game, lahat on point. Noong 1687, binomba itong Parthenon ng mga Venetian. Habang ginagamit ito bilang gunpowder storage ng mga Ottoman. Nag-collapse ang malaking parte ang malaking structure nitong Acropolis, pero kahit wasak, hindi pa rin bumigay. Isa itong survival sa lahat ng gera noon. Lindol at panahon, ganon ito katibay. At bago pa ito naging tourist site, ang Parthenon ay nag-transform na ang identity ng maraming beses. Naging Greek temple, naging Christian church, tapos naging mosque nung panahon ng Ottoman Empire. Parang isang building na may multi-layered of history, depende kung sino ang namumuno. Design ito na maging visible sa buong lungsod. Kaya kahit saang parte ka,
kahit sa mga cafe, kahit sa street o kainan, sa mga restaurant o street corner or rooftop bar, ay talagang matatanaw itong Acropolis, itong Parthenon. Para siyang isang anchor ng lungsod na symbolic na kahit na gaano ka modern ng paligid, ay nariyan pa rin ang roots at pinanggalingan ng Athens at ng mga Griego. Yung mga marble blocks, yan, nakikita ninyo yan, ginawa yan with crazy precision. Walang cement, walang kahit na ano. Patong-patong lang, ginamit lang nila ang exact measurement para mag-fit ng perfect yung mga columns na yan. At alam nyo ba, kapag pinalitan nyo ang isang piraso ng marble na yan o nag-ibang shape, ay maaapektuhan ang buong struktura nitong Parthenon. Ganon ka-advanced engineering ang ginawa nila noon kahit 2,500 years na ito. Ang Acropolis ay hindi lang tourist attraction, isa itong living symbol ng resilience, culture at identity ng Greece. Kahit wasak, kahit ilang beses ng nabago ng panahon at kahit napakatanda na, ay nariyan pa rin ito, proud, nakatayo at may kwento ng history. Kung may bala kayong bumisita rito, huwag nyo lang itong tignan, unawain ninyo ang history nito dahil sa bawat biyak o crack ng mga column ay may bit-bit itong daang-daang taon na kasaysayan na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin. At yun, ang ating basic information or brief information about dito sa Parthenon at sa Acropolis. At sana ay nagustuhan ninyo itong napakita namin at ipapakita pa namin sa inyo dito, tungkol dito sa lugar na ito. Kung nakarating ka sa part ng video na ito, sana ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa YouTube at follow naman sa Facebook at Instagram para sa mas maraming pang video at history ang maipakita ko sa inyo. Huwag nyo kalimutan, share, like, follow. Ganda, grabe. So yun nyo naman, 360 view ng Athens dito sa ibabaw ng Acropolis. Yun na ang kabuuan ng ating vlog dito sa Acropolis at tayo ay bababa na doon sa may plaka naman. Doon tayo mag-iikot-ikot at titingin tayo ng makakain. Dahil pag nandito ka sa Greece, hindi pwedeng hindi nyo titigman ang mga pagkain dito. Yung mga lokal na pagkain ha, huwag yung mga international na something. Maghanap kayo ng mga local restaurants gaya nung kinainan namin kahapon, napakasarap. Local restaurant siya, house produced lahat ng kinain namin. Ang sarap, grabe, hindi nyo makakalimutan. So isa yun sa dapat ninyong gawin dito. Dito kami sa itaas sa rooftop ng isang restaurant which is ito. What is the name of this restaurant? Anefan. Anefan. Yan, Anefan. Dito sa roof, okay, natanaw yung hills na yon. Doon, yun. Order. Kakain muna kami at kami ay mag-enjoy at mag-relax muna dito. Ito ang aming startup. Ito muna ang sisimulan natin, salad, bread, and dolmares. Ayan. Ito ang aking favorite. Yung alam mong akitin natin yung panorama na yan. Pakita ko sa inyo ang paligid niyan, ha? Wow! Plaka? Ayan o. Maglalakad-lakad tayo ngayong gabi dyan sa Plaka area. Yan. Yung Plaka area na yan. Maraming restaurants at cafe dyan. At saka mga street shopping. Dyan tayo maglalakad mamaya. Okay? For the meantime, pakita. Ano yun? Yung bundok na yun. Yun. Tapos yan, yung Athens. 360 view ng Athens from dito sa itaas ng Acropolis. Okay, ito. Sa gitna ka. Yo. 360 degrees view. Oh. Ano yan? Ganon. Hanggang doon sa likod ron. Buong city ng Athens. Makikita nyo rito sa ibabaw.